Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan ay nakatira ang isang batang babae na si Lila. Siya ay payat, maitim ang balat dahil sa araw, at palaging tahimik sa tuwing may tao sa paligid. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa paaralan. Suot ang lumang damit na minana pa niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang kanyang tsinelas ay pudpot na at halos mapigtas na sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya nagrereklamo, tahimik lamang siyang nagpapatuloy. Sa kanilang baryo ay kilala si Lila bilang mahirap, at dahil dito ay madalas siyang pagtawanan ng ibang bata. Sa tuwing siya ay daraan ay may mga bulong na hindi niya kayang iwasan. May mga batang sisigaw ng mahina ngunit sapat para marinig niya. Mahirap, walang pera, kawawa. Sa bawat salitang iyon ay may kirot na dahan-dahang sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit pinipili niyang manahimik, pinipili niyang huwag lumaban. Pagkatapos ng klase ay agad siyang umuwi upang tumulong sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang magsasaka na buong araw nagbubungkal ng lupa upang may maipakain lamang sa kanila. Sa maliit nilang kubo ay walang marangyang gamit, isang lumang mesa, 2 upuan, at banig na kanilang hinihigaan sa gabi. Sa kabila ng kahirapan ay may init sa kanilang tahanan. Isang uri ng pagmamahal na hindi kayang sukatin ng pera. Ngunit sa puso ni Lila ay may lihim na pangarap. Pangarap na minsan ay maranasan ang buhay na hindi siya kinukutya. Buhay na hindi siya hinahamak. Isang gabi matapos ang mahabang araw ay hindi agad nakatulog si Lila. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Siya ay bumangon at lumabas ng kubo. Tumingala sa langit na puno ng mga bituin. Sa kanyang mga mata ay may halong lungkot at pag-asa. Habang siya ay naglalakad ay napadpad siya sa gilid ng kagubatan na matagal na niyang iniiwasan. Sinasabi ng mga matatanda na may kakaiba raw doon. Ngunit sa gabing iyon ay tila may humihila sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Ang mga puno ay tila nakamasid sa kanya. Tahimik ngunit may misteryo. Habang siya ay lumalalim ay napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Hindi ito tulad ng ilaw ng lampara. Ito ay malambot at kumikislap. Lumapit siya ng marahan at doon niya nakita ang isang puno na hindi katulad ng iba. Ang puno ay mataas at ang mga dahon nito ay tila kumikislap na parang mga bituin. Ang katawan nito ay may bahagyang liwanag na parang humihinga. Napahinto si Lila, hindi siya makagalaw. Para bang may kakaibang puwersa na pumipigil sa kanya at sabay na umaakit. Sa gitna ng katahimikan ay may isang tinig na biglang umaling-aungaw. Sabihin mo ang iyong hiling. Napalunok si Lila. Napatingin sa paligid ngunit walang ibang tao. Ang tinig ay tila nagmumula sa mismong puno. Muli niyang narinig ang tinig. Sabihin mo ang iyong hiling. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ngunit sa kabila nito ay may isang bagay na malinaw. Ito na ang pagkakataon. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungutya, ang lahat ng kahirapan, maaaring magbago sa isang iglap. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon ay nagsalita siya ng may lakas. Gusto kong yumaman. Sa sandaling iyon ay lumiwanag ang buong paligid. Ang puno ay nagningning ng mas matindi. At ang hangin ay biglang umikot sa kanyang paligid. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat. Ang liwanag ay nawala, ang hangin ay huminto, at ang kagubatan ay bumalik sa dating anyo. Napatayo si Lila sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang naranasan. Dahan-dahan siyang umuwi. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa at takot. Sa kanyang pagdating sa kanilang kubo ay agad siyang humiga. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Sa kanyang pagtulog ay may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Magbabago na ba ang kanyang buhay? Kinabukasan ay gigising siya sa isang mundong hindi na katulad ng dati. At sa mundong iyon ay magsisimula ang kapalit ng kanyang hiling. Nagising si Lila sa isang umaga na kakaiba sa kanyang nakasanayan. Ang sikat ng araw ay pumasok sa kanyang silid na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay malamig, ngunit may dalang kakaibang gaan. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay magaan.
Wala ang pagod na dati niyang nararamdaman sa bawat paggising. Napatingin siya sa paligid at doon niya napansin ang unang pagbabago. Ang kanilang kubo ay hindi na kubo. Ito ay naging isang malaking bahay na yari sa matibay na kahoy at bato. Malinis ang sahig, maayos ang mga gamit. At may mga kasangkapan na hindi niya pa kailanman nakita. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumakad siya papunta sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Doon niya nakita ang kanyang sarili. Ang kanyang suot ay hindi na luma. Ito ay bagong damit na malinis at maayos. Ang kanyang buhok ay nakasuklay ng maayos. At ang kanyang itsura ay tila nagbago rin. Hindi na siya mukhang batang inaapi. Siya ay mukhang isang batang may dignidad at halaga. Sa labas ng bahay ay may mga taong abala. May mga katulong na naglilinis. May mga taong nag-aayos ng paligid. Nang makita siya ng mga ito ay agad silang yumuko bilang paggalang. Magandang umaga po. Napahinto si Lila. Hindi niya alam kung paano tutugon. Hindi niya alam kung bakit siya ginagalang ng mga taong ito. Lumabas siya ng bahay at tinanaw ang paligid. Ang dating palayan na pinagtatrabahuhan ng kanyang ina ay ngayon ay mas malawak at mas maayos. May mga taong nag-aani, may mga hayop na inaalagaan. Ang lahat ay tila pagmamay-ari nila. Maya-maya ay lumapit ang isang babae na nakasuot ng maayos na damit. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay hindi na mukhang pagod. Ang kanyang balat ay maliwanag. Ang kanyang postura ay tuwid. At ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Lumapit ito kay Lila at ngumiti. Anak, sa tinig pa lamang ay ramdam ni Lila ang init ng pagmamahal. Ngunit may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi na ito ang parehong buhay. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay at dinala sa loob ng bahay. Ipinakita sa kanya ang bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Ang kusina ay puno ng pagkain. Ang mga silid ay malalaki at ang bawat bagay ay nagpapakita ng kasaganaan. Habang siya ay naglalakad ay unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Natupad ang kanyang hiling. Ngunit sa gitna ng kasaganaan ay may isang bagay na napansin niya. Tahimik ang paligid. Wala ang mga batang dati niyang kasama. Wala ang mga boses na kahit masakit ay naging bahagi ng kanyang araw. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa baryo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Ang kanyang puso ay mabigat. Sa kanyang pagdating ay napansin siya ng mga tao. Ngunit imbes na tawanan siya ay lumayo ang mga ito. Ang kanilang mga tingin ay may halong takot at pag-iwas. May mga bulong na muli niyang narinig. Ngunit iba na ang kahulugan. Mayaman na siya. Iba na siya. Huwag lumapit. Napahinto si Lila. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Lumapit siya sa isang batang dati niyang kakilala. Ngunit nang siya ay papalapit, ay umatras ang bata. Huwag po. Ang salitang iyon ay tila kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng kanyang hiling. Oo, siya ay mayaman na. Ngunit tila may nawala. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Ang pakiramdam na siya ay bahagi ng iba. Ang pakiramdam na siya ay tinatanggap. Tumalikod si Lila at naglakad pabalik sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hinga ay puno ng lungkot. Sa kanyang pagpasok sa malaking tahanan ay naramdaman niya ang katahimikan na tila mas malakas kaysa anumang ingay. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at tumingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay sanay sa hirap ay ngayon ay malinis at walang galos. Ngunit sa kabila nito ay naramdaman niya ang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi kayang painitin ng kayamanan. Sa kanyang mga mata ay dahan-dahan na namuo ang luha. At sa unang pagkakataon matapos matupad ang kanyang hiling ay napagtanto niya ang isang bagay. Hindi lahat ng hiling ay nagdadala ng saya. May mga hiling na may kapalit na hindi agad nakikita. At ang kapalit na iyon ay unti-unting nagpaparamdam sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw na si Lila ay nabubuhay sa gitna ng kasaganaan. Ang bawat umaga ay puno ng katahimikan. Ang bawat gabi ay walang ingay, kundi ang hangin na dumadaan sa malalaking bintana ng kanyang tahanan. Ang mga katulong ay laging handang sumunod sa kanyang utos.
Ang pagkain ay sagana, ang damit ay bago, ang lahat ng bagay na dati ay pinapangarap lamang ay nasa kanyang harapan na. Ngunit sa kabila nito ay may isang bagay na hindi niya matagpuan. Ang saya. Tuwing siya ay lalabas ng bahay ay sinusubukan niyang lapitan ang mga tao sa baryo. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na tulad ng dati. May distansya, may pag-iwas, may takot. Hindi na siya si Lila na dati nilang kilala. Siya ay naging isang taong hindi na nila maabot. Sa tuwing siya ay lalapit ay may mga hakbang na paatras. Sa tuwing siya ay magsasalita ay may katahimikan na sumusunod. Ang mga batang dati niyang kasabay maglakad ay ngayon ay nagtatago sa likod ng kanilang mga magulang. Ang mga matatanda ay yumuyuko ngunit hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Ang paggalang na kanyang natatanggap ay malamig. Hindi ito ang uri ng pagtanggap na hinahangad ng kanyang puso. Isang hapon ay umupo siya sa ilalim ng isang puno malapit sa kanilang bahay. Ito ay isang ordinaryong puno ngunit dito siya madalas magpahinga noong siya ay mahirap pa. Isinara niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga araw na siya ay walang-wala. Ang init ng araw sa kanyang balat, ang putik sa kanyang paa, ang tawanan ng ibang bata kahit siya ay tinutukso. Masakit ang mga alaala ngunit may kasamang buhay. May kasamang pakiramdam na siya ay bahagi ng mundo. Ngayon ay tila siya ay hiwalay. May pader na hindi niya nakikita ngunit malinaw niyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at tumingin sa kanyang paligid. Malinis ang lahat, maayos ang lahat, ngunit tila walang kaluluwa. Tumayo siya at naglakad papunta sa baryo. Sa pagkakataong iyon ay hindi siya huminto. Dire-diretso siyang lumapit sa isang grupo ng mga batang naglalaro. Tahimik ang kanyang mga hakbang, ngunit napansin pa rin siya ng mga ito. Sa isang iglap ay tumigil ang kanilang laro. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso. May isa sa kanila ang umatras. Huwag lumapit. Ang salitang iyon ay muli niyang narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw, mas mabigat. Napahinto si Lila. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Sa kanyang dibdib ay may sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ito ang sakit ng kahirapan. Ito ay sakit ng pag-iisa. Unti-unti siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga paa ay mabagal. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa bawat hakbang ay mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang buhay. Ang kayamanan na kanyang hiniling ay tila naging tanikala. Isang tanikala na humihiwalay sa kanya sa lahat ng bagay na dati niyang minahal. Pagbalik niya sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang ina na may ngiti sa labi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napansin ni Lila ang isang bagay. Ang ngiti ng kanyang ina ay may bahid ng lungkot. Hindi ito ganap. Parang may tinatago. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang lamig. Hindi ito ang init na dati niyang nararamdaman. May distansya na hindi maipaliwanag. Tahimik silang nagkatitigan. At sa katahimikang iyon ay mas lalong lumalim ang kanyang pag-unawa. Hindi lamang siya ang nagbago. Ang buong mundo niya ay nagbago. At sa pagbabagong iyon ay may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Umupo si Lila sa loob ng kanilang tahanan at tumingin sa malawak na espasyo sa kanyang paligid. Ang katahimikan ay tila sumisigaw. Ang kasaganaan ay tila walang laman. At sa kanyang puso ay unti-unting nabuo ang isang tanong. Ito ba ang tunay na kaligayahan? Sa unang pagkakataon ay hindi na siya sigurado sa kanyang hiling. At sa paglipas ng oras ay mas lalo niyang naramdaman ang isang katotohanan. Ang kayamanan ay may bigat na hindi nakikita. At ang bigat na iyon ay unti-unting dumidiin sa kanyang pagkatao. Sa gabing iyon ay muli siyang nahiga sa kanyang kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay puno ng alaala at tanong. Sa gitna ng katahimikan ay may isang imahe na muling sumagi sa kanyang isip. Ang mahiwagang puno sa kagubatan at ang tinig na nagbigay sa kanya ng kanyang hiling. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa kanyang puso ay may isang bagay na nagsimulang gumising. Isang pagnanais na muling hanapin ang puno. Isang pagnanais na maunawaan ang kapalit ng kanyang hiniling. At sa pagnanais na iyon ay nagsimula ang isang bagong hakbang sa kanyang buhay. Sa gabing iyon ay hindi na nakatiis si Lila.
Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa. Ang katahimikan ng kanyang malaking tahanan ay tila unti-unting sumisikip sa kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Ang sahig na dati ay malamig at magaspang ay ngayon ay makinis. Ngunit wala itong dulot na ginhawa sa kanyang pakiramdam. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ay puno ng bituin. Ang hangin ay banayad. Ngunit sa kanyang puso ay may bagyo na hindi mapigil. Sa kanyang isipan ay malinaw ang isang bagay. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang makita muli ang puno. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang mga katulong ay mahimbing na natutulog. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Tinahak niya ang daan papunta sa kagubatan. Ang kanyang mga paa ay sanay sa lupa, ngunit ngayon ay tila may alinlangan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Habang siya ay papalapit, ay unti-unting bumabalik ang mga ala-ala ng gabing una niyang nakita ang mahiwagang puno. Ang kakaibang liwanag, ang malamig na hangin, ang tinig na hindi niya nakalimutan. Pagpasok niya sa kagubatan ay agad niyang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas malamig, ang katahimikan ay mas malalim. Ang mga puno ay tila nakatingin sa kanya. Ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang pamilyar na liwanag sa di kalayuan. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Nandito pa ito. Lumapit siya ng marahan at sa kanyang paglapit ay muli niyang nakita ang mahiwagang puno. Ang mga dahon nito ay kumikislap na parang mga bituin. Ang katawan nito ay naglalabas ng malambot na liwanag. Tulad ng dati ay nakaramdam siya ng kakaibang puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi takot ang nangingibabaw. Ito ay pag-asa. Huminto siya sa harap ng puno at tumingin dito ng matagal. Sa gitna ng katahimikan ay muli niyang narinig ang tinig. Bumalik ka. Ang boses ay kalmadong ngunit may lalim. Napahinga si Lila ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Lumapit pa siya at marahang nagsalita. Hindi ako masaya. Sa kanyang mga salita ay naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagsalita ang puno. Natupad ang iyong hiling. Napayuko si Lila. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Oo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi niya naramdaman ang saya. Sa halip ay may lungkot na mas mabigat kaysa dati. Muling nagsalita ang puno. Bawat hiling ay may kapalit. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Ang kayamanan na kanyang hiniling ay hindi basta ibinigay. May kinuha ito kapalit. And ang kapalit na iyon ay ang mga bagay na hindi niya napansin noong una. Ang pagtanggap ng ibang tao. Ang pagiging bahagi ng mundo. Ang init ng mga simpleng ugnayan. Dahan-dahan siyang tumingala at tumingin sa puno. Gusto kong maibalik ang dati. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon ay mas lalong lumiwanag ang puno. Ang hangin ay muling umikot sa kanyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaibang pakiramdam. Hindi ito tulad ng una. May bigat, may pag-alinlangan. Muling nagsalita ang puno. Sigurado ka. Napapikit si Lila. Sa kanyang isipan ay dumaan ang lahat ng kanyang naranasan. Ang kahirapan, ang pangungutya, ang gutom. Ngunit kasabay nito ay ang mga alaala ng pagtawa. Ang simpleng saya. Ang pakiramdam na siya ay hindi nag-iisa. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Oo, ang sagot niya ay malinaw. Sa sandaling iyon ay huminto ang hangin. Ang liwanag ng puno ay bahagyang humina. At sa gitna ng katahimikan ay may isang bagay na hindi inaasahan. Hindi agad tumugon ang puno. Sa halip ay nanatili itong tahimik. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. At sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Lila na ang kanyang kahilingan ay hindi ganoon kadali. May mas malalim na dahilan. May mas mabigat na kapalit. Sa unang pagkakataon ay napagtanto niya na ang pagbabalik ay hindi basta hiling lamang. Ito ay isang desisyon na may kahalong pagsubok. At sa harap ng mahiwagang puno ay nagsimula ang tunay na pagharap ni Lila sa kanyang pinili.
Nanatiling tahimik ang mahiwagang puno sa harap ni Lila. Ang liwanag nito ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang hangin sa paligid ay tila huminto at naghintay. Si Laila ay nakatayo lamang. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi nagbago. Gusto kong bumalik. Ang kanyang tinig ay mas malinaw ngayon. Wala nang pag-alinlangan. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita ang puno. Ang pagbabalik ay hindi basta ibinibigay. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa katahimikan na parang bato sa tubig. Napayuko si Lila, ngunit hindi siya umurong. Ano ang kailangan kong gawin? Sa pagkakataong iyon ay bahagyang lumiwanag ang puno. Ang mga dahon nito ay kumislap na tila may lihim na ipinapakita. Patunayan mo ang halaga ng iyong pinili. Napakunot ang noo ni Lila. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin. Paano? Ang kanyang tanong ay simple ngunit puno ng paghahanap. Muling nagsalita ang puno. Ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Kung nais mong bumalik, ay kailangan mong ipakita na nauunawaan mo ito. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lila ang bigat ng hamon. Hindi ito isang simpleng hiling. Ito ay isang pagsubok. Ang liwanag ng puno ay bahagyang kumalat sa paligid at tila may ipinakita ang mga larawan sa kanyang isipan. Mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang ina na pagod ngunit nakangiti. Ang mga batang tumatawa kahit siya ay tinutukso. Ang simpleng buhay na puno ng hirap ngunit may init. Kasabay nito ay ang kanyang kasalukuyan. Ang malaking bahay. Ang katahimikan. Ang pag-iisa. Napatitig si Lila sa mga larawang iyon na tila buhay. Unti-unti niyang naunawaan ang nais ipakita ng puno. Ang tunay na yaman ay hindi ang kanyang hiniling. Ito ay ang mga bagay na dati niyang tinanggap nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit ang kanyang puso ay mas malinaw kaysa dati. Handa akong patunayan. Sa kanyang mga salita ay may lakas na hindi niya pa kailanman naramdaman. Muling nagsalita ang puno. Babalik ka sa iyong buhay, ngunit hindi mawawala ang iyong kayamanan. Sa halip ay susubukin ka kung paano mo ito gagamitin. Napataas ang tingin ni Lila, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Kung ang iyong puso ay mananatiling totoo, ay makikita mo ang daan pabalik. Ngunit kung ikaw ay maliligaw, ay mananatili ka sa mundong pinili mo. Ang mga salitang iyon ay malinaw. Ang kanyang pagbabalik ay hindi agad mangyayari. Ito ay dadaan sa isang pagsubok. Sa sandaling iyon ay muling lumiwanag ang puno. Ang hangin ay umikot sa paligid niya. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tulad ng unang hiling. Ito ay mas banayad ngunit mas malalim. Parang may binubuksan sa loob ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang napapikit. Sa kanyang pagmulat ay muli siyang nasa harap ng kanyang malaking bahay. Ang lahat ay tila walang nagbago. Ngunit sa loob niya ay may bagong simula. Tahimik siyang tumayo sa gitna ng bakuran at tumingin sa paligid. Ang mga tao ay abala pa rin. Ang kayamanan ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang pananaw ay iba na. Sa unang pagkakataon ay hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang hiwalay sa iba. Sa halip ay nakita niya ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon na gamitin ang kanyang yaman sa paraang hindi niya naisip noon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa baryo. Sa bawat hakbang ay may kaba, ngunit may kasamang determinasyon. Sa kanyang pagdating ay muli siyang napansin ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay may pag-iwas pa rin. Ngunit hindi siya tumigil. Lumapit siya sa isang matandang babae na may dalang mabigat na sakong palay. Tahimik niyang kinuha ang sakong at tinulungan ito. Nagulat ang matanda, ngunit hindi siya tumanggi. Tahimik silang naglakad. Sa simpleng gawaing iyon ay may kakaibang init na naramdaman si Lila. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos ay nagpasalamat ang matanda. At sa simpleng salitang iyon ay may bigat na hindi kayang tumbasan ang kayamanan. Ngumiti si Lila. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang hiling ay nakaramdam siya ng tunay na saya. Hindi ito malakas, hindi ito marangya. Ngunit ito ay totoo. Sa sandaling iyon ay nagsimula ang kanyang pagsubok.
Isang pagsubok na hindi tungkol sa kung ano ang meron siya, kundi kung sino siya sa kabila ng lahat. At sa bawat hakbang na kanyang gagawin ay unti-unting mabubuo ang sagot sa kanyang hinahanap. Nagsimula ang mga araw ni Lila sa isang bagong paraan. Ang kanyang paggising ay hindi na puno ng lungkot, kundi ng tahimik na layunin. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw. Ang kanyang puso ay mas bukas. Sa bawat umaga ay lumalabas siya ng kanilang malaking bahay at tahimik na naglalakad papunta sa baryo. Hindi na siya nag-aantay na lapitan. Siya ang unang kumikilos. Ang mga tao ay nananatiling may distansya. Ang kanilang mga tingin ay may alinlangan. Ngunit hindi na ito bumibigat sa kanya tulad ng dati. Sa halip ay tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagsubok. Isang araw ay nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Ang bata ay marumi ang damit at tila gutom. Huminto si Lila at dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa tabi ng bata at inilabas ang pagkain na dala niya. Inabot niya ito ng tahimik. Nag-alinlangan ang bata ngunit kalaunan na itinanggap ito. Dahan-dahan itong kumain. Sa bawat subo ay nakikita ni Lila ang pagbabago sa mukha ng bata. Mula sa pangamba patungo sa ginhawa. Hindi siya humingi ng pasasalamat. Hindi siya nagpakilala. Tahimik lamang siyang nanatili hanggang sa matapos ang bata. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo. Sa kanyang likod ay narinig niya ang mahinang tinig. Salamat. Huminto siya sandali ngunit hindi lumingon. Sa kanyang puso ay may init na muling umusbong. Isang simpleng salita ngunit puno ng kahulugan. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy siya sa pagtulong. Nagbigay siya ng pagkain sa mga nagugutom. Nagpagawa siya ng bubong para sa mga nasirang bahay. Nagbigay siya ng binhi sa mga magsasakang kapos. Ngunit sa bawat gawa ay pinipili niyang manatiling tahimik. Hindi niya hinahangad ang papuri. Hindi niya hinahanap ang pagkilala. Ang nais lamang niya ay maibalik ang pakiramdam na siya ay bahagi ng iba. Unti-unti ay may mga pagbabago. May mga taong hindi na agad lumalayo. May mga batang hindi na nagtatago. May mga matang unti-unting tumitingin sa kanya ng walang takot. Ngunit hindi pa rin ganap ang pagtanggap. Nauunawaan niya iyon. Ang tiwala ay hindi agad nabubuo. Ito ay pinaghihirapan. Isang hapon ay bumalik siya sa parehong lugar kung saan niya unang tinulungan ang batang lalaki. Doon niya muling nakita ang bata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na ito nag-iisa. May kasama itong iba pang bata. At sa kanilang mga mata ay may kakaibang liwanag. Lumapit ang batang lalaki kay Lila. Hindi ito umatras. Hindi ito natakot. Sa halip ay ngumiti ito. Sa simpleng ngiting iyon ay may mensahe na malinaw. May pagbabago. Dahan-dahan ay naramdaman ni Lila ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang connection. Ang pakiramdam na siya ay muling nakakabit sa mundo. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya naging kampante. Alam niya na ang kanyang pagsubok ay hindi pa tapos. Ang bawat araw ay isang hakbang. Ang bawat gawa ay isang patunay. Sa gabing iyon ay muling naalala ni Lila ang mahiwagang puno. Ang mga salita nito ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Napangiti siya habang nakatingin sa langit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na siya ay papalapit. Hindi pa sa dulo. Ngunit papalapit. At sa bawat munting kabutihang kanyang ginagawa ay unti-unting nagliliwanag ang landas na kanyang tinataha. Isang liwanag na hindi galing sa kayamanan, kundi galing sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging pamilyar ang presensya ni Lila sa baryo. Hindi na siya agad iniiwasan ng lahat. May mga taong tumatanggap ng kanyang tulong nang hindi na nangingimi. May mga batang lumalapit na may ngiti. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito ay hindi ganap ang kapayapaan. May mga mata pa rin na puno ng pagdududa. May mga bulong na hindi nawawala. Sa isang sulok ng baryo ay may mga taong nagmamasid. Tahimik ngunit mapanuri. Sa kanilang isipan ay may tanong na hindi masagot. Bakit siya tumutulong? Ano ang kapalit? Isang hapon ay naglakad si Lila dala ang ilang pagkain na ipamimigay. Ang kanyang hakbang ay mahinahon. Ang kanyang isip ay payapa. Ngunit sa kanyang paglapit sa isang grupo ng matatanda ay napansin niya ang kanilang mga tingin. Hindi ito pasasalamat. Ito ay pag-iingat.
Huminto siya sa harap nila at inilapag ang dala niyang pagkain. Para po sa inyo. Tahimik ang kanyang tinig ngunit malinaw. Walang agad tumugon. May isang matandang lalaki ang tumingin sa kanya ng matagal bago nagsalita. Bakit mo ginagawa ito? Ang tanong ay diretso. Walang galit ngunit may bigat. Napatingin si Lila sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang lalim ng pagdududa. Hindi siya umatras. Gusto ko lamang tumulong. Ang kanyang sagot ay simple. Ngunit hindi ito sapat. Ang matandang lalaki ay hindi ngumiti. Ang mga taong nasa paligid ay nanatiling tahimik. May isang babae ang bumulong. Walang taong nagbibigay ng walang dahilan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman ni Lila ang bahagyang sakit sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng dati. Ngunit sapat upang paalalahanan siya na hindi lahat ay agad magtitiwala. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado. Pagkatapos ay iniwan niya ang pagkain at dahan-dahang naglakad palayo. Sa kanyang likuran ay nanatiling tahimik ang mga tao. Sa bawat hakbang ay naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga mata. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang puso ay may matatag na paniniwala. Hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita. Ang kanyang mga gawa ang magsasalita. Lumipas ang ilang araw at ang usap-usapan ay kumalat sa baryo. May mga nagsasabing siya ay nagbago. May mga nagsasabing may lihim siyang motibo. May mga nagsasabing hindi dapat siya pagkatiwalaan. Ang mga salita ay tila anino na sumusunod sa kanya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay mas lalo siyang naging tahimik. Mas lalo siyang naging tapat sa kanyang layunin. Isang gabi ay nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay. Ang hangin ay malamig, ang langit ay malinaw. Sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng mahiwagang puno. Ang mga salitang nagsabi na ang kanyang puso ang susukat sa kanyang landas. Napapikit siya at hinayaan ang kanyang sarili na maramdaman ang lahat. Ang pagod, ang lungkot, ang pag-asa. Sa sandaling iyon ay may isang tanong na sumagi sa kanyang isip. Paano kung hindi sapat ang kanyang ginagawa? Ngunit agad niya itong itinaboy. Hindi siya maaaring umatras. Ang kanyang pinili ay malinaw. Ang kanyang landas ay hindi madaling tatahakin. At sa bawat pagdududa na kanyang maririnig, ay mas lalo niyang kailangang maging matatag. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at tumingin sa malayo. Sa dilim ay tila may liwanag na kanyang nasisilayan. Hindi ito maliwanag. Ngunit sapat upang ipakita ang daan. Sa kanyang puso ay muling nag-alab ang kanyang determinasyon. Ang mga anino ay mananatili. Ngunit hindi niya hahayaang takpan nito ang kanyang liwanag. At sa gitna ng pag-aalangan ng iba ay patuloy siyang maglalakad. Tahimik, matatag, totoo. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagiging bahagi si Lila ng pang-araw-araw na buhay sa baryo. Hindi na siya lubos na iniiwasan. May ilan na lumalapit. May ilan na nagbubukas ng kanilang pinto. Ngunit ang tiwala ay nananatiling marupok. Isang araw ay dumating ang isang mabigat na pagsubok sa baryo. Biglang nagkasakit ang ilang bata. Ang kanilang katawan ay nanghina. Ang kanilang mga magulang ay nabalot ng takot. Walang sapat na gamot. Walang sapat na kaalaman. Ang baryo ay napuno ng pangamba. Nang marinig ito ni Lila ay hindi siya nag-atubili. Agad siyang kumilos. Nagpadala siya ng mga taong maghahanap ng gamot. Nagbigay siya ng pagkain para sa mga pamilya ng mga may sakit. Ngunit sa kabila ng kanyang tulong ay may mga bulong na muling lumitaw. May nagsabing baka siya ang dahilan. May nagsabing baka ang kanyang kayamanan ay may dalang sumpa. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat. At sa gitna ng kaguluhan ay may mga matang muling napuno ng pagdududa. Si Lila ay nakatayo sa labas ng isang bahay kung saan may batang may sakit. Naririnig niya ang mahinang iyak sa loob. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Gusto niyang tumulong ng higit pa. Ngunit ang mga taong nasa paligid ay nag-aalangan. May isang ina ang lumabas at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa likod nito ay may takot. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lila ang bigat ng sitwasyon.
Hindi sapat ang kanyang mabuting intensyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay marahan niyang inilapag ang mga gamot na dala niya. Narito po, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Nag-alinlangan ang ina. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ngunit sa huli ay tinanggap niya ang tulong. Sa sandaling iyon ay may maliit na hakbang na naganap. Hindi ito malaking pagbabago. Ngunit ito ay simula. Sa mga sumunod na araw ay patuloy si Lila sa pagtulong sa mga may sakit. Hindi siya umalis. Hindi siya umiwas sa panganib. Nanatili siya sa gitna ng baryo, kasama ng mga tao. Sa bawat araw ay may mga batang gumagaling, may mga pamilya na unti-unting nagiging panatag. Kasabay nito ay may mga pusong unti-unting nagbubukas. Isang gabi ay nakatayo si Lila sa gitna ng baryo. Ang hangin ay tahimik, ang paligid ay mas payapa kaysa mga nakaraang araw. May isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ito ang parehong lalaking nagtanong sa kanya noon. Tahimik itong tumingin sa kanya bago nagsalita. Hindi ka umalis. Ang mga salitang iyon ay may ibang tono ngayon. Hindi na ito puno ng pagdududa. Ito ay may halong pag-unawa. Umiling si Lila ng marahan. Hindi ko kayo iiwan. Ang kanyang sagot ay simple. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sapat. Ang matandang lalaki ay tumango. Sa kanyang mga mata ay may respeto. Hindi pa ganap ang tiwala. Ngunit ito ay nagsisimula. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lila ang isang pagbabago. Hindi lamang sa baryo, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay mas matatag. Ang kanyang layunin ay mas malinaw. Ang kanyang mga hakbang ay mas tiyak. Sa gitna ng pagsubok ay hindi siya natibag. Sa halip ay mas lalo siyang tumibay. Sa paglipas ng gabi ay may isang bagay na tahimik na naganap. Ang mga pader na naghihiwalay sa kanya at sa iba ay unti-unting nagkakaroon ng bitak. Sa bawat bitak na iyon ay pumapasok ang liwanag. Isang liwanag na unti-unting bumubuo ng tiwala. At sa tiwalang iyon ay patuloy na umuusad si Lila sa landas na kanyang pinili. Matapos ang pagsubok na dumaan sa baryo ay nagbago ang himig ng kapaligiran. Ang takot ay unti-unting napalitan ng paghinga ng ginhawa. Ang mga bahay na dati ay puno ng pangamba ay muling napuno ng pag-asa. Sa gitna ng pagbabagong ito ay naroon si Lila. Tahimik ngunit patuloy. Hindi siya nagbago ng paraan. Patuloy siyang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Patuloy siyang lumalapit kahit hindi siya tinatawag. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kaibahan. May mga taong kusang lumalapit. May mga boses na hindi na bulong kundi malinaw na pasasalamat. Isang umaga ay naglakad si Lila sa gitna ng baryo. Ang kanyang hakbang ay magaan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid na tila mas maliwanag. Habang siya ay naglalakad ay may isang batang lumapit sa kanya. Ito ang batang kanyang tinulungan noon. Ngumiti ito ng walang takot. Hindi ito umatras. Hindi ito nag-alinlangan. Sa halip ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Sa simpleng kilos na iyon ay may lalim na hindi kayang ipaliwanag. Naramdaman ni Lila ang init ng pagtanggap. Isang bagay na matagal niyang hinanap. Unti-unti ay may iba pang mga bata na lumapit. May mga ngiti, may mga matang puno ng tiwala. Sa sandaling iyon ay tila nabasag ang natitirang hadlang. Hindi na siya ang taong iniwasan. Siya ay naging bahagi muli. Sa gilid ng baryo ay may mga matatandang nagmamasid. Ang kanilang mga mukha ay hindi na puno ng pagdududa. Sa halip ay may pag-unawa. May isang babae ang lumapit kay Lila at marahang nagsalita. Salamat. Ang salitang iyon ay simple. Ngunit sa pagkakataong iyon ay iba ang bigat. Hindi ito sa pilitan. Hindi ito may halong takot. Ito ay kusang ibinigay. Napayuko si Lila ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ngunit ang kanyang puso ay magaan. Sa bawat hakbang ay mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabalik ng isang bagay na akala niya ay nawala na. Ang koneksyon. Ang pakiramdam na siya ay hindi nag-iisa. Sa hapon ng araw na iyon ay umupo siya sa ilalim ng puno sa gitna ng baryo. Ito ang parehong puno kung saan siya minsang umiyak. Ngunit ngayon ay iba na ang kanyang pakiramdam.
Ang hangin ay tila mas mainit. Ang paligid ay may buhay. May mga batang naglalaro sa malapit. May mga taong nag-uusap. May mga tunog ng pagtawa. Ang mga bagay na dati ay tila malayo ay ngayon ay nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan ay muling sumagi ang imahe ng mahiwagang puno. At sa pagkakataong iyon ay naramdaman niya ang isang tahimik na pagbabago sa loob niya. Hindi na siya naghahanap. Hindi na siya nagdududa. Sa halip ay nararamdaman niya na siya ay papalapit sa sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ay may isang bagay na nananatili. Ang kanyang pagsubok ay hindi pa tapos. Ang landas ay hindi pa ganap. May huling hakbang na kailangan niyang tahakin. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at tumingin sa langit. Ang araw ay papalubog. Ang kulay ng kalangitan ay nagiging gintong tila sumasalamin sa kanyang paglalakbay. Sa sandaling iyon ay may kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit may kasamang paghahanda. Dahil alam niya na ang huling yugto ay malapit na. At sa yugto na iyon ay masusukat ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Kung siya ba ay tunay na nagbago. Kung siya ba ay handa na. At sa katahimikan ng dapit hapon ay naghanda si Lila para sa huling pagsubok na kanyang haharapin. Sa pagdating ng gabi ay muling naramdaman ni Lila ang pamilyar na tawag sa kanyang puso. Isang tahimik na paanyaya na hindi na niya kailangang isipin. Alam niya kung saan siya pupunta. Tahimik siyang lumabas ng kanilang tahanan. Ang hangin ay malamig. Ang langit ay puno ng bituin. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Hindi na rin ito puno ng takot. Ito ay matatag. Tinahak niya ang daan papunta sa kagubatan. Ang bawat puno ay tila kilala na siya. Ang bawat anino ay hindi na nakakatakot. Sa kanyang paglalakad ay naramdaman niya ang katahimikan na hindi na nakakapagbigat. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Habang siya ay papalalim, ay muling lumitaw ang liwanag sa di kalayuan. Ang mahiwagang puno, ito ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas maliwanag, mas buhay. Lumapit si Lila ng walang pag-alinlangan. Tumigil siya sa harap ng puno at tumingala. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng lungkot. Ito ay puno ng pag-unawa. Sa gitna ng katahimikan ay muling narinig ang tinig. Bumalik ka. Ngunit ang tono ay iba. Hindi na ito tanong. Ito ay pagkilala. Huminga si Lila ng malalim. Sa kanyang puso ay malinaw na ang lahat. Hindi ko na kailangan hilingin. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit buo. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang hangin. Ang liwanag ng puno ay lalong lumakas. Muli siyang nagsalita. Nauunawaan ko na. Ang tunay na yaman ay hindi ang pera. Ito ay ang mga taong kasama ko. Ito ay ang kabutihang ibinibigay ng walang kapalit. Hindi siya nanginginig, hindi siya nag-aalangan. Ang kanyang mga salita ay galing sa kanyang puso. Afayanipin. Ang puno ay tahimik. Ngunit ang liwanag nito ay unti-unting bumalot kay Lila. Muling nagsalita ang tinig. Handa ka na. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lila ang isang kakaibang gaan. Parang may bigat na tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Ngunit walang malakas na hangin, walang biglaang pagbabago. Sa halip ay isang banayad na paglipat. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa kanyang pagmulat ay muli siyang nasa kanilang lumang kubo. Ang sahig ay magaspang, ang hangin ay mainit, ang paligid ay simple. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi niya ito nakita bilang kakulangan. Ito ay tahanan. Sa kanyang harapan ay ang kanyang ina. Ang mukha nito ay pagod ngunit may tunay ng ngiti. Anak. Ang tinig ay puno ng init. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lila ang bagay na matagal niyang hinanap. Yakap siya ng kanyang ina. At sa yakap na iyon ay walang distansya. Walang lamig. Tanging pagmamahal. Napapikit si Lila at hinigpitan ang yakap. Sa kanyang puso ay may kapayapaan na hindi kayang bilhin. Sa labas ng kubo ay naririnig ang mga boses ng mga bata. Ang tunog ng tawanan ay malinaw. Lumabas si Lila at nakita ang baryo na dati niyang kilala. Hindi ito perpekto. Ngunit ito ay buhay. May mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ito puno ng pag-iwas. Ito ay pamilyar. Ito ay totoo. Ngumiti si Lila.
Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang hinahanap, hindi sa kayamanan, kundi sa puso. At sa ilalim ng simpleng langit ng kanyang baryo ay nagsimula ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi perpekto, ngunit tunay. Isang buhay na may kahirapan, ngunit may pagmamahal. At sa bawat araw na darating ay dadalhin niya ang aral na kanyang natutunan. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap sa hiling. Ito ay binubuo sa bawat kabutihan na ibinibigay sa iba. At sa katahimikan ng gabi ay tila may isang liwanag sa malayo. Ang mahiwagang puno ay naroon pa rin. Tahimik, nagbabantay, handang magturo sa sino mang handang matuto. Lumipas ang mga taon at nanatiling simple ang buhay ni Lila sa kanilang baryo. Hindi siya muling humiling ng kayamanan. Hindi na niya hinanap ang mahiwagang puno. Ngunit sa bawat araw ay may kakaibang pagbabago. Ang kanilang kubo ay unti-unting gumanda, hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa sipag at pagtutulungan. Ang kanyang ina ay hindi na nag-iisa sa bukid dahil maraming tumutulong. Ang baryo ay naging mas masaya dahil sa pagkakaisa. Si Laila ay hindi na ang batang inaapi. Siya ay naging inspiration. Sa tuwing may nangangailangan ay siya ang unang tumutulong. Hindi dahil sa kapalit, kundi dahil iyon ang natutunan niya. Isang gabi ay muli siyang napadpad sa kagubatan. Tahimik, maliwanag ang buwan. At sa di kalayuan ay muli niyang nakita ang mahiwagang puno. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya lumapit para humiling. Ngumiti lamang siya at sa kanyang puso ay nagsalita. Salamat. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang puno, hindi bilang paanyaya, kundi bilang pagkilala. Parang sinasabi na natutunan na niya ang dapat matutunan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa baryo. Hindi na siya kailangang bumalik muli. Dahil ang tunay na hiwaga ay wala sa puno. Ito ay nasa kanyang puso. At habang siya ay naglalakad ay may isang katotohanang malinaw sa kanya. Ang tunay na yaman ay hindi hinahanap. Ito ay binubuo sa kabutihan, sa pagmamahal, sa pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. At mula sa gabing iyon ay tuluyan nang nawala ang pangangailangan sa himala. Dahil si Lila mismo ang naging himala sa buhay ng iba.